Mga taong dapat iwasan kung nagsisimula ka pa lang na magnegosyo. Kung nagpaplano kang magnegosyo ngayong taon, dapat mo itong mapanood. Dahil gusto ko na ikaw ay makapagsimula na ng iyong negosyo. Ito ang kwento. Nung araw ay nung nagsisimula pa lang akong mag-umpisa ng aking negosyo, ay talagang nahirapan akong mag-execute ng aking mga plano. Dahil nga sa mga kasama ko noon at yung mga napagtatanungan ko ay mga toxic, mga negatibong tao, mga papanipula. Naging problema ko yon nung nagsisimula pa lang ako na mag-execute ng malilit na mga negosyo. So, ang naging solusyon ko doon ay nung nagplano ulit ako. Nagplano ulit ako na gumawa ulit ng maliit na negosyo. So, hindi ko ikinuwento o hindi ko pinagsabi sa kanila dahil alam ko na wala din talaga silang masasabi na maayos. Dahil unang-una, wala silang karanasan at halos lahat ay negatibo yung mga sinasabi nila. Kaysa, ay, nagnegosyo na si ganyan, hindi yan gumana. Ay, hindi yan gagana kasi pangit yung produkto mo, hindi yan gagana. So, ang naging solusyon ko doon ay nag-umpisa ulit ako at hindi ako nakinig sa kanila. Tinuloy ko lang kung ano yung pinaniniwalaan ko. At ito ang 5 bagay na dapat mong iwasan kung magsisimula ka pa lang na magnegosyo. Una, mga mapanghusgang tao. Alam mo yung pinaplano mo pa lang ay hinaharangan ka na nila. Yung sasabihin nila na hindi mo kaya yan dahil high school graduate ka lang, ganito lang tinapos mo. Hindi mo alam yan kasi hindi mo linyada yan. Hindi mo kaya kasi mahina ka, talunan ka, mga ganon. Iwasan nyo yon dahil sobrang nakaka-apekto sa iyong mga plano na mag-execute agad ng iyong negosyo. Pangalawa, negatibong tao. Alam nyo naman na napakahirap ng kasama negatibo. Sinasabi mo pa lang, sinasabi niya na agad, ay wala yan. Halos hindi magkalayo sa pagiging isang mapanghusgang tao ang isang pagiging isang negatibo. Dahil nga sa negatibo ang iyong kasama sa pag-execute ng iyong negosyo ay nakakahawa siya ng mindset dahil unang-una kapag magne-negosyo ka, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Siyempre, kailangan mo din ng positibong kasama. So, kung ang kasama mo ay negatibo, so, magiging mahirap sa iyo na mag-execute ng iyong negosyo kapag negatibo ang iyong kasama. May negatibo ka bang kaibigan dyan? Pangatlo, mga mapagsamantala. Sino yan? May kaibigan ka ba o kakilala na gusto kang manipulahin kung ano ang dapat mong gawin o sinasabi nila na ito dapat mong gawin dahil ito, tama yan. Yung tipong nagmamarunong pero wala naman palang karanasan. Mga ganon. So, napakalaki ng magiging pakinabang kung hindi ka makikisama sa mga taong nagmamanipula sa'yo. Pang-apat, mga taong walang karanasan. May kilala ka ba na tao na basta lang makapagkwento at makapag-advise pero wala din naman silang nauumpisahan? Yung tipong magaling lang magkwento pero wala sa gawa. Napakahalaga ng pagkakaroon ng isang kaibigan o kakilala
na may karanasan sa gusto mong marating. Tulad ng mga mentor, tulad nila Sir Arvin Urubia, sila ang mga taong dapat mong makasama at pakinggan ang mga payo. Di baling magkamali ka o mag-fail ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, at least, ang importante, natututo ka sa sarili mong pagkakamali. Panglima, mga taong hindi nagbibigay ng suporta. May mga kakilala ba kayo na hindi na nga nagsosuporta, naninira pa? Napakahalaga na iwasan nyo to kayong mga gustong magsimula ng negosyo. Dahil ay nagpapabagal sa pag-execute mo ng iyong negosyo. Iwasan mo ito dahil halos lahat ng sasabihin nila ay mga negatibo. Hindi pa nga negatibo. Baka i-down ka pa tuwing kausap mo siya. Sinasabi ko ito para makapagsimula ka na ng iyong negosyo ngayong taon na ito. Dahil naniniwala ako, kung maiiwasan mo ang mga taong ganito, ay siguradong makakapag-execute ka kaagad ng iyong bagong negosyo. Hindi naman natin halos maiiwasan ng mga taong nakapalibot sa atin na may mga ganyang pag-uugali. Pero kung desidido ka na makapagsimula ng iyong mga negosyo, sigurado ako makakatulong ang advice na ito para makapagsimula ka na. Kaya kung gusto mo talagang mag-execute ka na. Tara at samahan nyo ako na magkaroon lagi tayo ng positibong mindset o positibong pananaw sa buhay. Kaya iyan ang 5 bagay na dapat mong iwasan kung magsisimula ka pa lang na magnegosyo. At kung magninegosyo ka na, dapat lagi kang positibo. Kaya may binibenta pala akong t-shirt sa inyo na makakatulong para maging positibo kayo sa iyong pagsisimula ng iyong negosyo. So, kung gusto mo maging positibo lagi, kaya dito na nagtatapos ang aking vlog sa umagang ito. Ako si Ricky, na nag-iiwan ng katagang, kung imposible sa tao, posible sa Diyos. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.